Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 21. Kapag nawala ang liwanag. Hapon, lumabas sina Althea at Nicole mula sa campus. May dalawang bodyguard na sumusunod sa di kalayuan. Hindi dikit, pero sapat para bantayan ang paligid. Bestie, parang ang daming ilaw na sira ngayon bulong ni Nicole habang naglalakad. Kanina pa yan, sagot ni Althea. Baka maintenance. Lumiko sila sa rutang sinasabing, mas ligtas, mas maliwanag, mas matao. Sa kanto, may traffic enforcer na kumaway. Pinadaan sila sa kabilang sidewalk. Dito po muna, ma'am, maayos ang tono. Walang kaina-hinala sa mukha ng enforcer. Walang kaba sa boses. Sa di kalayuan, may isang van na nakahinto. Parang may hinihintay. Isa sa bodyguard ang bahagyang tumingin sa relo. Late ang back up, bulong niya sa kasama. Sa itaas ng kalsada, kumurap ang ilaw. Isang beses, dalawa. Normal ang galaw ng mga tao. Normal ang takbo ng hapon. Pero sa ilalim ng liwanag na iyon, may mga rutang tahimik ng inihahanda. At sa gitna ng ordinaryong hapon, ang unang hakbang papalapit sa dilim, ay nagsimula, hindi sa sigaw, kundi sa pagliko sa ligtas na daan. Sa kabilang panig ng lungsod, nasa loob si Lucas ng isang tahimik na silid. May earpiece sa tainga. Nakabukas ang linya ng security channel. Biglang may static na pumasok. Mahina, panandalian. Repeat last, wika ni Lucas sa comms. Walang malinaw na sagot. Sa monitor, may isang camera na biglang nag-freeze. Isang segundo lang. Saka bumalik sa normal. Hindi yun dapat mangyari. Hindi random, pumasok sa isip niya. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, normal ang galaw ng mga tao. Pero sa dibdib niya, may bigat na ayaw mawala. Tinap niya ang comms. Base, confirm status ng Route A. Isang sagot ang pumasok. Putol-putol. Route A, clear, delay on. Naputol ang linya. Humigpit ang hawak ni Lucas sa earpiece. Sa ilalim ng katahimikan, may gumagalaw sa mga linya. Hindi lantad, pero sapat para guluhin ang daloy. Kung may naglalaro sa sistema, naisip niya, hindi ito para sa ingay, kundi para sa pagitan ng ingay. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi niya gustong manatili sa kinaroroonan niya. May kutob siyang ang susunod na segundo, ay may kapalit, at ang bayad, hindi pera. Sa kabilang distrito ng lungsod, biglang nagkaaberya sa isang maliit na banggaan ng sasakyan. Walang nasaktan, pero sapat para magdulot ng traffic at sirena. Kasunod nito, may ulat ng sunog sa isang lumang bodega. Maliit lang ang apoy, ngunit sapat para hilahin ang atensyon ng mga awtoridad. Sa control room, sunod-sunod ang pumasok na tawag. Multiple incidents, wika ng isang tauhan. Divert resources. Sa earpiece ni Miguel, naghalo ang boses. Traffic sa Hilaga, apoy sa kanluran. Nanikip ang panga niya. Hindi ito aksidente, bulong niya. Pinaghihiwalay ang atensyon. Sa di kalayuan, nakatingin si Severo Cruz sa mga feed. Hindi sa mga aksidente, kundi sa mga rutang nabawasan ng bantay. Galaw sa pagitan, utos niya sa mababang tinig. Huwag sa ingay, sa pagitan ng ingay. At sa lungsod na iyon, habang nakatuon ang mata ng lahat sa apoy at traffic, may daanang tahimik na nagiging mas maluwag. Sapat para magkasya ang isang hakbang, patungo sa pagkawala. Sa control room ng lungsod, may isang cursor na dahan-daang gumalaw. Isang access log ang nagbukas. Hindi para baguhin ang buong sistema, kundi para i-delay ang isang update. Isang camera sa kanto ang nag-offline. 15 segundo lang. Isang ilaw ang hindi agad bumukas. 3 segundo ang pagitan. Maliit na agwat.
Sapat na agwat. Sa sidewalk, napahinto ang grupo nina Althea at Nicole sa harap ng isang temporary barrier. Dito po muna, wika ng traffic enforcer na kanina pa nandoon. Parehong mukha, parehong tono, isa sa bodyguard ang sumulyap sa relo. May delay sa back-up, bulong niya. Sa bubong, may figurang kumilos. Isang senadoryas ang ibinaba. Sa sandaling iyon, ang camera sa kanto ay muling bumalik sa feed. Parang walang nangyari, ngunit ang 15 segundong iyon ay sapat para mabuksan ang daan na matagal nang hinahanap ng dilim. Sa di kalayuan, tumunog ang maikling hudyat sa earpiece ni Severo. Gap confirm. At sa gitna ng liwanag ng hapon, may pintong bumukas, hindi para sa ingay, kundi para sa pagkuha. Isang sandali lang ang lahat. Sa harap ng temporary barrier, yumuko ang traffic enforcer. Parang may inaayos sa gilid ng kalsada. Ma'am, sandali lang po, wika niya. Sa likod nina Althea at Nicole, may 2 taong dumaan. Mga mukhang karaniwan, mga galaw na hindi minamadali. Biglang may usok na umangat mula sa gilid ng sidewalk. Hindi makapal, sapat lang para malabo ang tanaw sa loob ng ilang segundo. Bestie, naputol ang salita ni Nicole. Isang kamay ang humawak kay Althea sa braso. Hindi marahas, pero matatag. Ma'am, dito po, mahinang wika ng lalaking kanina patahimik. Hindi traffic enforcer ang tono, kundi profesional. Nang humakbang ang bodyguard, may hamarang sa kanya, isang tao na biglang nadapa sa harap niya. Sa likod ng usok, isang van ang dahan-daang gamulong palapit. Pinto sa gilid ang bahagyang bumukas. Hinayla si Althea sa pagitan ng 2 figure. Hindi siya nasaktan, ngunit wala siyang laban sa bilis at sabayang galaw. Althea, sigaw ni Nicole, nanginginig ang boses. Sinubukan ni Nicole na lumapit. May kamay na humawak sa kanya sa balikat. Napaurong siya, napahawak sa poste. 1 segundo, 2, nawala ang usok. Yumandar ang van. Sa sahig sa tapat ng barrier, may naiwan na itim na rosas. Tahimik ang kalsada, parang walang nangyari. Ngunit sa gitna ng liwanag ng hapon, may nawala. Umalangaw-ngaw ang sigaw sa comms. Target lost, repeat, target lost. Tumayo si Lucas mula sa kinatatayuan niya. Nasaan? Mabilis niyang tanong. Putol-putol ang sagot. Route A, van, direction south. Hindi na niya hinintay ang buong detalye. Kinuha niya ang jacket, tinanggal ang earpiece. Lucas, huwag, boses ni Miguel sa linya. Ngunit wala na si Lucas. Sa kalsada, umarangkada ang motor. Hindi alintana ang ilaw o traffic. Sa isip niya, iisa lang ang malinaw. Huwag ka munang mawala. Sa lugar ng insidente, nakaluhod si Nicole sa gilid ng sidewalk. Nanginginig, hindi makapagsalita, may itim na rosas sa sahig. Dumating si Lucas. Huli ng ilang segundo, hinawakan niya ang rosas. Unang beses niyang hinayaang pumasok ang galit sa kamay. Nasaan siya? Mahina niyang tanong kay Nicole. Umiling si Nicole. Luha lang ang sagot. Sa likod niya, may boses sa comms na muling umalangaw-ngaw. Lucas, umatras ka. Hindi ito ang plano. Tumingin si Lucas sa direksyon na tinakbuhan ng van. Hindi na ito plano, sagot niya sa hangin. Ito na ang laban. At sa sandaling iyon, ang anino ay tuluyang lumabas sa liwanag. Sa ilalim ng tulay, hinabol ni Lucas ang mga aninong mabilis maghiwa-hiwalay ng direksyon. Isang motor ang sumulpot sa gilid. Sinubukan siyang harangan. Umiwas si Lucas. Sumadsad ang gulong sa basa ng kalsada. Muntik nang bumangga. Sa dilim, may 2 figurang sabay na umatake. Hindi galit ang galaw, kundi profesional. Hinawakan ng isa ang braso ni Lucas. Tinulak palayo sa direksyon ng van. Sumiklab ang sagupaan. Mabilis, malinis, walang sigaw. Isang suntok, nasalag, isang sipa, nakaiwas. Ngunit ramdam ni Lucas, hindi ito mga tambay. Sa bubong ng katabing gusali, may figurang nakatayo, nakapulupot ang Amerikana.
Nakatanaw sa banggaan. Hindi siya gumalaw. Isang kilos lang ng kamay ang ibinaba. At ang dalawang umaatake ay umatras. Biglang may ilaw na samilaw mula sa kabilang dulo. Dumaan ang isang sasakyan. Naputol ang tanaw ni Lucas sa bubong. Nang bumalik ang dilim, wala na ang figure. Sa kalsada, huminto si Lucas. Humahabol sa hininga. Sa sahig sa paanan niya, may naiwan na bakas. Isang manipis na hiwa sa semento. Parang marka ng kutsilyong dumaan sa hangin. Isang mensahe ang pumasok sa cellphone niya. Hindi pa ito ang laban. Sa unang pagkakataon, narinig ni Lucas ang tinig ng kalaban. Hindi sa tainga, kundi sa hangganan ng kanyang kakayahan. Sa pribadong silid ni Don Ricardo, walang sumisigaw. Ngunit mabigat ang hangin. Isang ulat ang nakabukas sa mesa. Isang larawan ng itim na rosas ang nasa gitna ng screen. Tapos na ang paglalaro, wika ni Don Ricardo, mababa ang boses. Buong puwersa, tumingin siya kay Miguel. Gisingin ang tatlong kalasag. Wala nang pagtatago. Tumango si Miguel. Alam niyang sa sandaling iyon, ang digmaan ay tuluyan ng lumabas sa anino. Sa isang silid ng klinika, nakaupo si Nicole sa gilid ng kama. Nakapulupot ang kumot sa balikat. Hindi siya umiiyak. Parang ubos na ang luha. Nasa tabi mo ako, wika ng isang nurse. Tumango si Nicole, pero ang mata niya ay nakatingin sa pader. Hinayla siya, bulong niya sa hangin. Isang segundo lang, nawala na. Sa isip niya, paulit-ulit ang sigaw ni Althea. Hindi marinig, pero ramdam. Sa labas ng klinika, nakasandal si Lucas sa pader. May dugo sa buko ng kamay. Hindi niya alam kung kaninong dugo. Lumapit si Miguel. Hindi mo kasalanan, wika nito. Hindi tumingin si Lucas. Kung nandoon ako, nandoon ka, putol ni Miguel. At hindi pa rin sapat. Tahimik ang dalawa. Sa gabing iyon, hindi lang liwanag ang nawala. Pati ang ilusyon na may kontrol sila sa laban. Tahimik ang silid ni Don Ricardo nang umilo ang telepono. Isang mensahe mula sa numerong hindi nakasave. Isang larawan ang unang pumasok. Hindi mukha, hindi rin eksena ng karahasan. Isang piraso ng kwintas na pamilyar kay Don Ricardo. Ang palamuting palaging suot ni Althea. Kasunod ang mensahe, nasa amin ang liwanag. Walang pangalan, walang boses. Sinundan pa ng isa. Huwag niyong hanapin sa liwanag. Sa dilim ninyo kami lalapitan. Nanikip ang panga ni Don Ricardo. Pumasok si Miguel at si Mira. May mensahe, wika ni Don Ricardo. At hindi ito para sa negosasyon, kundi para sa paghatak. Tinap ni Mira ang tablet. Sinubukang i-trace ang signal. Wala, bulong niya. Isang beses lang dumaan. Parang multo. Sa gilid ng silid, nakapako ang tingin ni Lucas sa larawan ng kwintas. Sa loob niya, may isang tanong na hindi niya masabi. Kung gusto niyong dumaan sa dilim, hanggang saan ang kaya kong tahakin? Sa mesa, nakalatag ang itim na rosas. Parang paalala na ang susunod na galaw ay hindi na tungkol sa paghabol, kundi sa pagpapasya kung sino ang handang mawala. Gabi, sa isang bodega na walang bintana. May ilaw na dahan-daw ang bumukas. Hindi kita ang mukha ni Althea. Likod lang. Nakapulupot ang mga daliri sa gilid ng upuan. Sa kabilang panig ng dilim, may figurang lumapit. Hindi nagmamadali. Hindi ka namin sasaktan, wika ng tinig. Kung hindi ka sasaktan ng ama mo. Umangat ang ilaw sa sahig. Nakita ang itim na rosas na inilapag sa pagitan nila. Sa labas ng bodega, may mga yapak na dumaan. Hindi nila alam kung ilan ang bantay. Hindi nila alam kung saan ang eksaktong lugar. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatingin si Lucas sa mapa. May isang rutang kumislap sa tablet ni Mira. May pahiwatig, wika ni Mira. Hindi lokasyon, kundi paanyaya. Napatingin si Lucas sa dilim sa labas ng bintana. Kung paanyaya, wika niya. Bitag yan. Sa bodega, bahagyang lumingon si Althea. Hindi takot ang nasa mata, kundi tanong. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Isang sagot ang bumaba mula sa dilim.
Dahil ang liwanag ay may presyo. At ikaw ang bayad. Kung nagustuhan ninyo ang episode 21, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.